Magandang araw mga kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigang si Nono para sa isa namang edisyon ng Pasakalye, kwentuhan at kantahan habang sabay-sabay nating hinahanap ang tamang kalye, ang tamang daan. Nasa ika-4 na linggo na po tayo sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, 4th Sunday of Easter. Bago po tayo magsimula, batiin ko lang po ang maraming mga kaparian na nagdiriwang ngayong buwan ng kanilang ordination anniversary. Opo, kung active kayo sa Facebook o sa Instagram, makikita nyo po ang maraming pagbati, greetings sa maraming mga kaparian ngayong buwang ito. Happy 10th Sacerdotal Ordination Anniversary kay Father X. O kaya Happy 30 or 40th anibersaryo sa pagkapare ni Father Y. Wow, ang tagal nun. Sa mga nakakalala po sa akin at bumati noong April 12, maraming salamat po sa inyo. Ang inyong lingkod po ay 16 na taon ng pare. Sweet 16, ika nga. Ang bilis ng panahon, naalala ko, yung araw ng aking ordination, 2 po kami na inordinahan. Happy anniversary, Father Save-Olin. Siya po ang aking kabatch at kababayan pa. At siya rin po ngayon ang aming provincial superior, mga Jesuits in the Philippines. Talaga pong mabait yan, paring-pare. Anyway, balik lang po ako sa aking kwento. Batid niyo naman po na maraming pinagdaanan itong inyong lingkod. Adik-adik ako sa Yossi noon, pero sabi ko sa nanay ko, isinusumpa ko. Naks naman, may ganoon pa ha. Sabi ko sa kanya, ma, titigil ako pag naordina na ako. Promise. Kaya 2 hours bago po sa aking ordinasyon ni Cardinal Chito Tagle, inubos ko na yung 2 kaha na natitira pa. Grabe. Sayang naman eh. Kaya siguro mahilo-hilo ako sa ordinasyon. At siguro amoy na amoy ni Cardinal yung amoy ng Yossi sa aking buong katawan. Opo, hindi po insenso yun, Cardinal, Yossi lang. At naordinahan na nga po tayo 16 years ago. At gaya nga ng sinasabi ng mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayon, it is all by God's grace. Kami naordinahan, hindi man karapat-dapat, at kami nananatili pa rin sa ministry ng dahil sa pamamagitan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagtawag sa amin. Maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal at pagpapala sa inyong mga abang lingkod. Ad Maiorem Dei Gloriam. Glory to God in the highest, and peace to His people on earth. Glory to God, sing glory to God, sing glory to God on high. Oh, glory to God in the highest, and peace to His people on earth. Glory to God, sing glory to God, sing glory to God on high. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Glory to God in the highest, and peace to His people on earth. Glory to God, sing glory to God, sing glory to God on high. Lord Jesus Christ, Holy Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father, sing on glory to God. Glory to God in the highest, and peace to His people on earth. Glory to God,
Tamang-tama yung mga pagbati natin sa mga pari ngayon sa kanilang priestly ordination anniversaries. Ngayong linggo po kasi ay Good Shepherd Sunday. Tulad ng mga magulang natin, ang mga pare ay kinikilala rin natin bilang ating mga mabubuting pastol. Ang pagbasa po sa linggong ito ay halaw sa Ebanghelyo ni San Juan. I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastol, ani Jesus. At ang mabuting pastol ay nag-aalay ng buhay niya para sa kanyang kawan. Hindi tulad ng isang bayaran lang na kapag nakakita ng lobo ay kakaripas na ng takbo at iiwan na lang ang kanyang kawan. Ako ang mabuting pastol at kilala ko ang aking kawan at kilala rin naman nila ako. Tulad ng pagkakakilala sa akin ng aking ama at ang pagkakakilala ko sa aking ama. At iaalay ko ang aking buhay para sa aking kawan. Yan po ang turo ni Jesus sa kanyang mga alagad bago pa siya napako sa krus. At siguro noong si Jesus nga ay namatay na sa krus, naalala yan ng kanyang mga alagad. At marahil nasabi nila, iba nga itong ating Panginoon. Inialay niya ang buhay niya para sa atin. Sa hardin ng Getsemani, hinarap niya ang mga sundalo at pinakiusapan pa ang mga ito. Ako ang hanap niyo, pakawalan niyo, lubayan niyo ang aking mga kaibigan. Hindi niya tinakbuhan ng panganib. Hindi siya umurong sa mga lobo. Iniaalay niya ang sarili. At sa krus, siya ang naging kapalit para sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya ngayong Easter season po, itong mga salitang binigkas ni Jesus ay napatunayan nga ng mga alagad. Napatotohanan natin. Napakadakila ng ating pinuno, ng ating Panginoon. Iniaadya niya tayo sa panganib. Siya nga ang mabuting pastol. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, I shall not want. In verdant pastures He gives me repose, beside restful waters He leads me. He touches my soul. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. He guides me in right paths for His name's sake. Though in the dark valley I fear no evil, for He is at my side. His rod and His staff give me courage.
my shepherd, there is nothing I shall want. Mas pamilyar po ang marami sa atin sa Salmo 23 kapag pinag-uusapan ang mabuting pastol. Naalala ko, yan ang isa sa mga unang natutunan kong awitin sa misa noong bata-bata pa tayo. Ang Panginoon ng aking pastol, pinagiginhawa akong lubos. Psalm 23 of course is David's song. At bagay na bagay sa kanya dahil si David ay batang pastol nang tinawag siya ni Yahweh para maging pinuno ng bayang Israel. Napakaganda po ng salmo ng awitin ni David para kay Yahweh, ang tunay na mabuting pastol. Pero sa aking palagay, kung ikukumpara sa ebanghelyo ngayon ni San Juan, mas madrama itong sinasabi ni Jesus. Mas pinaliliwanag, pinakikita, pinahayag ni Jesus ang puso ng mabuting pastol dito, the heart of the good shepherd. Anya, iaalay niya ang buhay para sa kanyang kawan. Sa Salmo 23, sinasabi lang ni Haring David ang mga ginagawa para sa atin ng mabuting pastol. Halimbawa, ginagabayan tayo, tinuturo tungo sa buhay na maginhawa, sinasamahan tayo lalo na sa mga pagsubok ng buhay kaya't wala raw tayong dapat katakutan. Pero sa Ebanghelyo ni San Juan, mas nakikita natin ang puso ng mabuting pastol. Mas nadarama natin ang pag-ibig ng pastol. Hindi lang tagagabay, hindi lang tagabigay ng ginhawa o saya o ng lakas. Sa Ebanghelyo ngayon, ang binibigay ng mabuting pastol ay sarili niya mismo. Buhay niya mismo, lahat-lahat, buong-buo. Pero bakit nga ba? Dahil ani Jesus, tayo ay Kanya. Siya ay atin. Kilala ko ang akin at kilala rin naman ako ng akin. Yan din ang sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa po ngayon. Tayo ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus. At gayon din ang sinasabi ni Propeta Isaias, paborito natin, huwag kayong matakot bayang Israel dahil niligtas ko na kayo. Tinawag ko kayo sa inyong pangalan, kayo ay akin. Assignment po basahin niyo po yung Ebanghelyo ngayon mula kay San Juan, Kabanata 10, chapter 10, at ikumpara niyo sa Salmo 23. At ang tanong sa atin, kilala nga ba natin ang ating mabuting pastol? At tayo nga ba'y nagpapaangkin ng lubusan sa Kanya?
Minsan po nagbigay ako ng retreat sa isang grupo ng mga young professionals. At syempre, ang tema ay pag-ibig ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, mahal na mahal, kahit tayo man ay makasalanan. May isa pong abogado na nagmamarunong at sabi sa akin, hindi ko yata matatanggap yan, Father. Kung alam niyo lang ang mga kasalanang nagawa ko na sa buhay ko, ikaw mismo ang magsasabi, di ako mamahalin ng Diyos. O ha, drama no? Sabi ko, may asawa po ba kayo? Opo, Father, pero hiwalay na kami. Dahil nga, masama akong tao. Drama talaga. May anak po kayo? Opo, isa lang. She is 8 years old. Mahal na mahal ko po. Parang siya lang ang tama sa buhay ko. Pag lumaki po itong anak nyo, na mahal nyo, at napariwara sa buhay, nagpakasama o nagrebelde sa inyo, mamahalin nyo pa rin? Aba, oo naman, Father. I love her so much. I will do anything. And there is nothing she can do that will make me love her less. Ha? Bakit po? Natahimik po itong abogado at napangiti. Di kalaunan. Dahil anak ko siya, Padre. Dahil siya ay akin. Isaiah 43 verse 1. Yan po ang sinasabi ng ating propeta, You are mine, says the Lord. Mahal na mahal tayo ng Diyos, hindi dahil sa karapat-dapat tayo, hindi dahil kamahal-mahal tayo, kung hindi dahil tayo ay Kanya, mga anak niya, ang pinakamamahal niyang kawan. I will come to you in the silence. I will lift you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I am here. I am hope for all who are hopeless. I am eyes for all who long to see. In the shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are I am strength for all the despairing. Healing for the ones who dwell in shame. All the blind will see, the lame will all run free, and all will know my name. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are I am the word that leads all to freedom. I am the peace the world cannot give. I will call your name
afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are Mga kaibigan, inabot na po tayo ng oras ng pamamaalam. Sana nga po ay lumalim pa ang pag-unawa at pagpapahalaga natin sa pagmamahal sa atin ng ating mabuting pastol. Pati buhay ay inialay alang-alang sa atin. Kung nagustuhan niyo po ang mga kantang pinatugtog namin ngayon, available ang mga yan sa internet, lalo na sa Facebook, YouTube, Spotify, or iTunes. Samantala mag-alay na po tayo ng huling panalangin sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang handog niyo sa amin araw-araw. Salamat po sa pag-angkin sa amin bilang inyong mga anak. Hindi man kami karapat-dapat. Dahil sa inyo, hindi kami nag-iisa. Hindi kami matatakot. Hindi malulumbay. Salamat po, aming dakila at mabuting pastol. Amen, amen. Hanggang sa susunod na pasakalya mga kaibigan, naway lagi po tayong maging alisto sa lahat ng pasakalya ng Diyos, bawat sandali ng ating buhay. Napapagkabagat, tagni-tagni pa rin pananampalataya mo sa akin. Nagsisiksikan din sa puso mo ang iyong mga agam-agam. Di mo na nga makuhang pagkaputin pa ang iyong takbo at hininga. May nalilimutan ka, paalala ko lamang sa'yo. Nauna na kita mahalin, nauna na kita mahalin. Malaon ko na rin itinakda na ikaw ay mapapasa akin. Ikaw man ay babaling-baling at kabilanin man pag-ibig mo pansin. Hinding-hindi ka lilisanin, pagkat nauna na kitang napapahala ka at bihong may sinisingil akong bayad sa sala mo. Magkaiba nga ba ang awa ko at aking katarungan? Ay kung gayon malaon na dapat kitang pinaubaya sa dilim. May napapansin ka pa
Ilayo nga ba kita sa akin? Nauna na kitang mahalin, nauna na kitang mahalin. Malaon ko na rin itinakda na ikaw ay mapapa sa akin. Ikaw man ay pabaling-baling at kabilanin man pag-ibig mo't pansin. Hinding-hindi ka lilisanin pagkat nauna na kitang mahalin. Nauna na kitang mahalin. Nauna na kitang mahalin. Malaon ko na rin itinakda na ikaw ay mapapa sa akin. Ikaw man ay pabaling-baling at kabilanin man pag-ibig mo't pansin. Hinding-hindi ka lilisanin pagkat nauna na kitang mahalin. Pagkat nauna